From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 14. Magkauman mo ang bakta sa verse 17 to 18. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and His statutes which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein. And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. 17. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that they may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Ang Diyos manalangin sa iyang pulong, makalingkod tang tanan. Praise God. Niadtong miaging mga Domingo sa buntag, nagsugod na ko sa mga pagtudlo, may tungod sa mga pagpanalangin sa Dios ngayang pagabuhaton ngadto sa iyang mga anak. O atong gisgutan mga kaigsunan nga ang saad sa Dios dili lamang saad sa panalangin nga kita luwason sa atong mga kalag. Apan ang katuyuan sa Dios nga kita usab magmauswagon sa tanang butang samtang niya ta dinhi sa kalibutan. Mga saad sa Dios na. Kay atong makita dinhi sa 3 John, kung doon na mo'y mga kasulatan, pwede ninyong ablihan kauban sa kuwa, dinhi sa 3 John chapter 1 verse 2. Ang sulti sa Ginoo diri mauni, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ingon siya diri,
hinigugma akong gipangandoy labaw sa tanang butang nga ikaw magmauswagon maayo og lawas samtang ang imong kalag nagauswag usab. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, that is financially, materially, and then be in health physically, even as thy soul prospereth spiritually. So, gusto sa Dios nga atong pagpanalangin nga madawat sa dihang nahimo kita niyang mga anak, pagpanalangin nga dili lamang sa usa ka bahin sa atong pagkatao, kundili sa tanang kabahinan sa atong pagkatao. Atong kalagluwason pagabot sa rapture og unya dinhi samtang nagpuyuta ipailan niya kung unsa gayud siya kanato ingon nga atong amahan. Unya mga igsoon, daghan kaayo ang mga pagtulunan nga kinahanglan inyong mahibaluan may tungod ani. Tungod kay ang yawa gusto usab niya nga malibog ta og dili makasabot sa iyahang mga panalangin. Ingon siya, daghan kong nadungog, ingon sila nga ang pagpangalagad daw sa Dios dili maayo kay makapurdoy kanang makapobre. Doon na ako'y daghang explanation may tungod ani nga atong nakita unsay naitabo nitong kita mga kalibutanon pa. Nitong kita napas kalibutan, ang nagpauswag nato dili ang Dios. Ang nagpauswag nato ang amahan sa kalibutan nga mawang yawa. Tungod kay ang atong tanang pamaagi nitong mga panahona dili Dios nun. Og busa nag-uswag ta sa dili Dios nun nga mga pamaagi, dili ang Dios may nagpauswag nato kundili ang yawa sa kalibutan. Nagapauswag ba di ay ang yawa? Mga igsoon, ang yawa may nagagunit sa sistema sa kalibutan. Sa dihang gitintal niya si Jesus Christ, ang iyang unang sulti mauni, kung muluhod ka sa akong atubangan, og imo kong ilhon og simbahon, ingon siya nakit-an mo ang tanang kahimayaan ning kalibutana, gitudlo niya sa Ginoo ang tanan nga mga syudad ang kasidlak ni ini. Ingon siya kanang tanan ako nang ihatag sa imuha. Nganong nakasulti man ang yawa niya na tungod kay dula siya kagahom sa paghatag ni ana sa dihang ikaw mo ila sa iyaha. Kayang sistema sa kalibutan sa tanang bahin kining tanan gigunitan sa yawa. Nagagunit siya sa mga bahin sa politika, panggamhanan, nagagunit siya sa bahin sa panalapihanon, nagagunit siya sa mga butang nga dunay kalabutan sa atong matagadlawng kinabuhi. Og busa niadtong naapata sa iyang kamot, wala pa ta makaila sa Ginoo. Sama sa daghang kayong mga tao sa kalibutan nga makita ninyo nga nagmauswagon, dato kaayo, ang kalabutan sa ilang pagkadato dili iya sa Dios. Og sa dihang kita makaila sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo, maghatag sa atong kinabuhi sa Ginoo, natural na lamang nga atong biyaan ang mga butang dili Dios nun. Atong biyaan ang sistema sa kalibutan, og busa ang yawa, mubakwi niadtong tanan nga iyang gihatag sa imuha, unya mahimo kang Kristohanon, magsugod na sad ka sa uno. Magsugod na sad ka sa uno. Ang mahitabo, dunay paglutos sa imuha. Muingon na imong mga higala, tanawa, sukad na nga lagad ka, na pobre ka. Tanawa, sukad na nga lagad ka, na wala tanan sa imuha ang imong mga higala. Tinuod na igsoon, parte na sa mga butang imong bayaran sa dihang mga lagad ka sa tubangan sa Dios. Amen. Tungod kay ang tanang dili Dios nun imong biyaan, pananglita ng imong panginabuhian, parte sa pagkadili Dios nun,
imo tong biyaan. Dunay usa ka nagapangalagad ang iyahang buhat niadtong wala pa siya mangalagad sa Dios. Manananggot siya. Ang iyang panginabuhian tuba. Nakagraduate ang iyang mga anak sa high school, nakagraduate ang iyang mga anak sa kolehiyo tungod sa iyang pagpaninda og tuba. Sa diha mga igsoon nga nangalagad na siya, nakasabot siya sa buhat sa Dios. Wala ko musulti sa iya, siya ang miduol sa kuwa. Pastor, ang but pasabot ako ng biyaan ang akong pagpananggot. Tungod sa akong pagpananggot, daghan kayo ang mga taong nahimong palahubog. Dili ni kabubuton sa Dios. Nakakwarta kog dakuani, apan karon nakasabot ko dili kabubuton sa Dios. Abi ninyong unsang nahitabo mga igsoon? Ang uban sa iyang mga anak wa naka-eskwela. Ang gumagraduate tayo niyang anak wa naka-graduate. Pero giisip na niyang daan ang bili nga kini maoy iyang bayaran sa dihang mga lagad siya sa Dios. Apan nangayo siya og usa ka trabaho sa Dios nga kung tagan siya aning trabaho dili supak sa kabubuton sa Dios. Apan samtang wala pa niya makita ang trabahong gihatag sa Dios sa iya, sultihan ta mos tinuod, naglisod gayud siya. Apan mao ni ang gisulti sa Ginoo. Ingon siya, musunod mo nako, ihapadaan ang bili. Kung makaya ba ninyong makapahuman sa inyuhang pagpangalagad nga makalahutay mo hangtod sa katapusan. Nya samtang nawala ang iyang mga kwarta o ang iyang income nawala, ang iyang mga higalang mga manunuba, manananggot, nagsigig lutos niya, ingon sila mo na hinungdan sa imong pagpangalagad kunuhay. Tanawa na purdoy ka na kung Dios pangamaayo ang imong galagaran, dili untakan niya pasagdan nga maglisod-lisod. Apan katong tanan iyan natong giihap, nahibalo siya moabot yun to sa iyaha. Pero bisan unsay may tabo matod pa niya, bisan sa temporary, naglisod me, dili na ko mubalik sa dili kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi. Dunay daghang mga nakita na kung sama niya na. Dunay uban ang ilang trabaho sa wala pa sila sa kabubuton sa Dios, mga igsoon naa sa kining mga nightclub, mananayaw, hantod nga nakaplagan nilang Ginoo. Niyadtong naa pa siya nagasayaw sa nightclub, daghan kay siya kwarta. Kinsay naghatag atong kwartaha sa iya. Dili tingali ang Dios tungod kay ang pagsayaw nga hubad sa nightclub dili man nakabubuton sa Ginoo. Pero nakakwarta siya dako, ingon siya pastor, ang 2,000 isa ka gabi tungod sa akong pagsayaw sa nightclub, yano ra kayo na sa kuha. Apan sa diyang nakaplagan ko ang Ginoo, nakapaminaw ko sa imong wali. Ingon siya, nakit-an ako nga dili kabubuton sa Dios katong akong ginabuhat. Gusto ko karon nga mga lagad sa Dios. Og sa dihang siya nangalagad sa Dios, ang nahitabo nawala ang iyang income, ang 2,000 ka pesos niya, matagadlaw nga income nawala. Maglisod na manggani siya 50 pesos ang adlaw. Hangtod nga ang Diyos, mihatag niya usa ka disente nga trabaho. Dili na siya manininda sa iyahang lawas, kundili karon siya nahimong sales woman, sales girl sa usa ka department store. Hantod nga kabalik mga kaigsunan. Ingon siya nga akong ginakita karon dili na tingali pareho sa una, pero salamat sa Dios kay kining panalangin nga akong ginadawat karon dili na nigikan sa yawa, gikan na ni sa Dios nga maoy akong yalagaran. Praise God. Atong gitun-an na mga igsoon niyadtong miagi natong mga pagtulunan og ang bahandi dili diay kinahanglan kuhaon,
pinagi sa dinautan nga pamaagi. Kaya kung dinautan, dili ang Diyos may nagpauswag nato. Gusto ba ninyo karon nga ang Diyos maoy magapauswag sa inyo ha? May mga saad siya, mga kaigsunan sa tuwa, ang atong amahan nga gialagaran o sa kaamahan nga dato. Pagtulunan nga akong gustong makuha nato ning taknaa, tungod kay gusto nakong may bawan ninyo, nga samtang niyataning kalibutana ang Diyos ng atong amahan, buutan sa paghatag kanato sa tanan niyang mga kabtangan. O ato nang gitun-an sa makadaghan kung unsan Diyos sa Psalms 24:1, iyahang kalibutan, Psalms 50 verse 10 to 12, ang tanang mananap sa yuta iyaha, ang tanan nga mga niya sa kalibutan iyaha. Haggai chapter 2 verse 8, ang tanang salapi ug ang tanang bulawan iyaha. 1 Chronicles 29:12, mga bahandi ug dungog gikan sa iyaha. Ecclesiastes 5:19, ang Dios may nagahatag og mga bahandi, may nagahatag og kadato, og gitagaan niya kita og kagahom sa pagkaon niya na, og sa pagkalipay sa atong mga binuhatan, gasa kini sa Dios. Hosea chapter 2 verse 8, nagaingon siya nga ang Israel wala makabalo, apan ang Dios may naghatag kanilag makaon, may naghatag kanila sa pagpanginahanglan, og maoy nagpadagaya sa ilahang salapi og bulawan. Gikan kining tanan sa buhi nga Dios. Niatong gitun-an, niatong miagi, kung nganong ang Dios nagapugong sa iyang financial nga kauswagan ngadto sa iyang mga anak. We have learned from God's Word, and this is what our lesson is all about. Why God withholds financial prosperity from His children. Kung tinod ang Diyos dato, kung tinod ang Diyos maayo, kung tinod ang Diyos buutan, ngano man nga iya mang ginapugngan ang iyang mga pagpanalangin pinansyal ngadto sa iyang mga kaanakan. Kay naay nakasulting isa, ingon siya, kadaghanang mga anak sa Dios pobre, tinuod na igsoon, because the gospel first of all is going to be preached to the poor. Ingon siya, the Spirit of the Lord God is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor, to the brokenhearted, to those that are in prison, to those that are blind. Nakita nato diri nga ang Diyos nagkategorize sa poverty, kauban sa mga balatian, kauban sa mga buta, kauban sa mga nasbilangguan, katong mga nagbalatian sa ilang lawas, katong nasbilangguan, nabilanggo sa mga bisyo, mga pagpakasala, gikategorize sa Diyos, giuban niya ang poverty, kauban sa mga balatian. So poverty actually is a disease. It is a sickness. It is an affliction. Mao na nga, ang Diyos, ang Ginoo, nitong niya siya, pagka nagwalis siya sa mga buta, ang mga buta makakita. Nagwalis siya sa mga bakul, ang mga bakul nakalakaw. Ang buot niyang pasabot, inigwalid niya sa mga pobre, mga kabus. Ang ilang kakabus, mawala. Hallelujah! Mao nang gusto niyang walihan sila, aron makuha sila sa ilang pagkakabus. Isa ni sa mga gihatag sa Dios nga gasa. Ingon siya, He was made poor so that we might become rich. Nagpakakabus siya aron kita mudato sa tanang butang, sa espiritu, kaluwasan, isaad sa Dios ni, isang tanang musunod sa kuwa, ning kalibutana magmadagayaon, 100-fold sa mga yuta, sa mga balay, sa mga kaigsunan, o gin siya pagabot sa langit, kinabuhi nga walay katapusan. So, ang atong natunan,
why God withholds financial prosperity from His children. And God would like us to be prosperous while we are here, waiting for our salvation in the rapture. He wants us to prosper, to tell the world that our Father is a generous and a good Father. He wants to prosper us so that He can use us in His kingdom. Ingon siya, preach the gospel to every creature. How can we preach the gospel to every creature when we are poor? Kung pobre ka, dili ka makawali ngadto sa uban og salta ng mga katawhan. Ngano man, you are tied up with your poverty. Unsa man nimo paglakaw sa pikas baryo kung wa kay makaon sa imong tiyan? Kung pananglitan nagahilak ang imong mga anak sa balay kay walay makaon. Unsa man nimo pagwali sa uban? If you preach to others and then you have lack of these things, Paul said, you are worse than an infidel. Dili ta pwede makawali sa uban kung kita mismo sa atong gipamatud-an, wala mismo ta makakita sa pagpanalangin sa Dios. Nya atong gitun-an igsoon aron madawat nato ang kauswagan, ensuring our financial prosperity with God. 5 ka kamaturan ang akong gihatag sa inyo ha. Una-una, kinanglan mahimo kang anak sa Dios. Ang tanang anak sa Dios diri mo ingog praise the Lord. Kaduha, kinahanglan mahimutang kinahanglan mahimutang anak sa Dios. How do you become a child of God? How do you become a son or a daughter of God? First of all, you must have faith with God. Faith in God. Kaduha, you must repent of all of your sins. Daghang kay ta ginabautismohan, naginulsol na sa ilang mga sala. Og paginulsol sa sala kanang mubiya ka gyud sa imong sala. Biyaan nimo, talikdan nimo. Gilubong na to. Ang butang gilubong di na kinahanglan kaluton pa. Di na ka kinahanglan magbalik-balik pa sa imong sala. Okay? Pagkahuman nga naginulsol ka, namatay ang imong daang pagkatao. Yung makalumang pagkatao, patay na yon. Anong gagawin mo? Kailangan ikaw ay magpabautismo sa pangalan ng ating tagapagligtas. Kaya mabautismohan ka sa ngalan sa Ginoo. Nga naman, mauto mga kaigsunan ang ilhanan nga ang imong daang pagkatao imo nang gilubong. Because baptism is burial with Jesus Christ. He was buried, so you are buried with Him, you are identified with Him by baptism into His death. Then, when you get up out of the water and you receive the baptism in the Holy Ghost, you begin to have a new life with the Lord Jesus Christ. As He was resurrected from the dead, the Bible says, you should also walk in newness of life. According to Romans chapter 6, verse 3. And then after that you have received the Spirit of Christ, and it enters you, and you become a child of God according to Galatians 4:6. You must remember the second truth. The second truth is that now you are a child of God. Because you are a child of God, you are born into the kingdom of God. You have obeyed John chapter 3 verse 5. Your Father now is a heavenly Father. As a child of God, you are born in the Spirit. You believe you are a child of God now. The second truth is that you must also believe that God is your heavenly Father. Romans chapter 8 verse 15. But you have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Galatians 4:6. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. The Spirit of our Father indwells us now. Nagapuyo na siya sa sulod na turon. Mao nang makasinggit na ta, amahan. Kaya nga itong amahan sa natao ta sa Espiritu, ang langit nun nga amahan. Anak ba mo sa Diyos?
Kinsa inyong amahan? Ang atong amahan, walay lain kundili ang langit nung amahan nga naghatag kanato sa iyang espiritu. We come to the third great truth. Now that you are a child of God, you believe that your Father is the Heavenly Father in heaven. Third truth is that you must also believe that your Father is very rich. Tuuhi, nga imong amahan sa langit, dato kaayo. Murag hinay man ang inyong amen. Tinuod man dato ang inyong amahan sa langit? Dagang wa kabaluana. Unsay isulti sa Psalms 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Haggai chapter 2 verse 8, the silver is mine, the gold is mine, saith the Lord. Siya nagbuhat sa tanang-tanan nga atong nakita, langit og sa yuta. God can command all of this that you have seen in nature because He was the one who made all of this. He made the silver and the gold. He made the earth and the fullness thereof. All the beasts of the forest is mine. When I'm hungry, David said, I will not tell thee, because the world and the fullness thereof is mine. So, your Father is very rich. Number 4, you come to the truth that since your Heavenly Father is rich, believe that you are also rich, being His Son. Ato ta sa ikaw pa nga kamaturan. Nagtuo ba mo inyong langit ng amahan, dato? Kamu iyang anak. Tuuhisad ninyo karon nga ingon nga iyang anak, kamu usab mga dato. Praise God. Tungod kaya nga kung amahan, dato. Ako iyang anak, unsa man ko? Dato sad ko. You are His son. You are also rich, except that you have no money enough for now. Asa na ito makita na? Revelation chapter 2 verse 9. Pobre pa ka karon, makitaan sa mga tao. Pero pagkatinuod, ikaw usa kadato. Unsa ang Revelation 2:9? I know thy works and tribulation and poverty. Pagkatapos usay gisulti niya, but thou art rich. Ako nakasayod sa imong binuhatan, sa imong kasakitan, sa imong kapobrehon. Apan ikaw, dato. Revelation chapter 2 verse 9. I know thy poverty, but thou art rich. Mga igsoon, ingon din niyang kasulatan, I know thy poverty, but thou art rich. Kabaluan Diyos sa atong kapobrehon, pero mga dato gud ta. Ngano man ang atong amahan dato. Nagtuba mo karon yung amahan dato? So inyong buhaton, i-claim ang butang inyuha. Dihatag na sa inyong amahan sa inyuha. Ang inyong buhaton i-claim ninyo. Ikalima nga kamaturan. Ang ikaupat nga kamaturan, your Heavenly Father is rich. Believe that you as a son is also rich. The fifth is, believe in your Father's promises that He will give you His riches. Para sa aning bata, gihatag yun sa iyang amahan, kay gigugman niya, kay anak man niya, gihatag yun sa iyaha. Di lang madawat sa iyang utok nga nana sa iya gihatag na. Kita karon sa ikalimang kamaturan, magtuota nga ang mga saad sa atong amahan, gihatag na niya sa tuwa. Asa na makita? Sa Romans chapter 8 verse 32. Romans chapter 8 verse 32. Basahon nato igsoon, ingani ang gisulti. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ang tanan muingong
freely give us all things. Ang wala managana sa iyang kaugalingong anak, apan gitugyan para kanatong tanan, dili ba usab mohatag kanato nga walay bayad sa tanang butang. Sa tanang butang mohatag kanato nga walay bayad. Alimang kana, he that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Magahatag siya kanato sa tanang butang nga walay bayad. Sa tuuhan nato karon nga ang saad sa atong amahan iyang pagatumanon ngay hatag niya kanato ang tanan niyang bahandi og kadagayaon. Karon ang pangutana nagaingon, kung tinuod na pastor ang 5 ka kamaturan, anak ko sa Dios, tungod sa akong paginulsol na bautismuhan ko, nakadaot kog Holy Spirit, niya ako nahimong anak sa Dios, siya akong ituon nga akong amahan, niya akong ituon nga akong amahan dato, og tungod kay dato nga akong amahan, ingon nga iyang anak akong sab dato, nagtuupod ko, ingon nga akong amahan buutan, iyang gihatag kanako ang tanan niyang mga saad, lakip na ang iyang mga bahandi. Nganong nagapabilin man kong kabos? Nganong daghan man ang mga Kristiyano nga kabos kaayo? Why do most children of God not have money enough and to spare? Nganong dili daghan og kwarta ang mga anak sa Dios unya kulang pagyud kanunay? Sahay musakay og jeep ang pamiliti piso kanunay ramang yung 90 ang kwarta. Sahay mo palitag gatas gusto nato anak sa Dios ta niya nga atong anak usab, gamay pa, gusto nato first class nga gatas. Anak ba ka sa Dios? Ang imong anak nga nagkinahanglan gatas, unsa sa Dios na? Apo. Ang apo sa Dios, gikinahanglan gatas, gusto ka katong first class nga gatas. Ngano nga mapalit nato, di mangyud nato maabot. Gusto tagnido, mahulog man kita permis Liberty. Liberty condensed milk na lang. Ngano man, kanunay inginana. Kini may mga pangutana, kanunay naa sa atong unahuna. Kabubuton ba sa Dios ni mga igsoon? Ang tubag ani mauni. Ginapugngan sa Dios ang financial nga kauswagan sa iyang mga anak. God withholds financial prosperity from His children. Di ba ang Diyos buutan man, Pastor? Yes. God is kind, God is loving, God is willing to give His children riches. But for very good reasons, which are all recorded in the Holy Scripture for our guidance and admonitions, He withholds His financial blessings for 2 main reasons. Gusto ba ninyong may bawaan ang rason o ang katarungan kung anong iyang gipugngan ang iyang financial nga kauswagan nga to sa iyang mga anak? Niya mga igso ng unang katarungan. First, God withholds financial prosperity from His children who cannot be trusted with His money. Ginapugngan sa Diyos ang iyang financial nga kauswagan sa mga anak niyang dili masaligan sa iyang kwarta. Pananglitan ka mo ginikanan. Doon na mo'y duha ka anak, puro lalaki. Ang usab buutan kaayo. Matinumanon sa imuha. Ang isapod nimo ka anak, perting buguya, sugarol nga dako. Mugawas ka sa imong balay, mo ato sa layong dapit, asa man nimo ibilin ang yawi sa imong kwarto, sa imong duha ka anak. Sa bugoy nga sugarol, o sa buutan? O siyempre, sa buutan. Di gyud nimo ihatag sa imong anak nga sugarol ang yawi. Ingnon pa siguro nimo, paghatag sa imong anak nga buutan sa yawi, bantay na nga di makitaan sa imong igsuon, ha? Kabalo ka, bisan anak nimo siya, bugoy siya, pagka maablihan na niya, ang kwarto nimo, basig manguha na nag-alahas dito'y pamaligya kay sugarol man.
di masaligan sa imong kabtangan. Bisan anak nimo siya, pugnan nimo ang panalangin sa iyaha. Apan imo ning iopen o gihatag ngadto sa buutan nimong anak. God withholds financial prosperity from His children who cannot be trusted with His money. Now, the Bible mentioned about 4 cases of children who are not trusted with His money, who cannot be trusted with His money. Unang example, first example, God's children who as soon as they prosper or are financially able, become proud. Atong makita na igsoon sa atong gibasa ganiya. Basa na ito pag-usap, no? Deuteronomy chapter 8 verse 14. Mauni ang unang anak nga dili masaligan sa iyahang kwarta. Ang example ang Deuteronomy 8:14. Nagingon dinhi. Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. Tiyaw mo na igsoon? Ang unang anak hindi masaligan, mao ang mga anak nga sa diyang pauswagon na sa Dios o kaya financially able na mahimo ng mapahitason sa kasing-kasing. O kung ang imong mga panon sa bakay, panon sa karnero, mudaghan, ang imong salapi, imong bulawan, mudaghan, ang tanan nga imong mudaghan, unya ang imong kasing-kasing magmapahitason. Mao ni ang unang klaseng anak. Pag mapahitason na, wanay na ilhan. Wana makaila, no? Mapahitason na siya. Mao na unang klase, nga diin gipugnan sa Dios ang iyang panalangin. Karon, pobre pa ta. Pero nakit-an ba sa Dios sa imong kasing-kasing nga kung iya kang panalanginan, mo pataas ang imong kasing-kasing? Kung mo pataas, dili na lang niya ihatag kay makadaot sa imuha. Doon nagyoy nahitabo ana. Dito pa ko sa Villamor Church. Nataigsoon dito, nagampo. Lord, pauswag ako. Pauswag yun sa Ginoo. Tanan ngayang pangayo gihatag sa iya. Abi ninyo sa ding miuswag na yan negosyo, tanan-tanan. Igsoon niya tungwa pa siya mauswag. Alas 6 pa sa buntag na sa simbahan. Alas 6 pa sa buntag na ito simbahan, nagampo na. Partigyo ka matinumanon. Pero sa diyang miuswag na siya, taod-taod moabot siya ng alas 9 na. Nga naman nga malate man kaigsoon. Busy man good kayo, pastor, di na ako mabiyaan dahil ng tindahan ba? Kadugayan igsoon, di na gin makita sa simbahan. Pagbisitas pastor, nga naman nga di naman ka makita sa simbahan, maglugos naman ka once a month, di naman ka makita. Abi nimo pastor, ang Domingo mo ni pinaka daghang customer. Sayang ba? Sayang sirhan ng tindahan. Nakitaan sa Dios ngayang kauswagan may nagapabulag sa iyaha sa Ginoo. Sa gibuhat sa Ginoo, gibawi igsoon ang tanan. Gibawi ang tindahan, gibawi ang negosyo, o gibalik siya sa iyang kahimtang sa una. Pagbalik sa iyang kahimtang sa una, na pobre na sad siya, nagmatinumanon na sad siya sa iyang pagsimba. Amen. Kung kamo pauswagon sa Dios, unsa inyong buhaton? Magmatinumanon mo og samot. Para dugangan niya ang iyang panalangin. Praise God. Ikaduha, nga example, God's children who as soon as they prosper or are financially able, forget the Lord their God. That's the same verse with the verse 14. Sige, sulti niya. Unyay mong kasing-kasing magmapaytason, ug mahikalimot ka kang Jehova nga imong Dios. Kaduhang klaseng anak, kadili masaligan sa iyang mahandi. Mga anak nga sa diyang pagapauswagon, mahikalimot na sa Ginoo. The same mga akong example ganiha. Nahikalimot, di lang kay nagmapaytason siya, nahikalimot pag yun siya sa Ginoo. Sa diyang pauswag siya,
nagmapaytoson siya, di na siya himunon mo hatag og tithes. O niya, di na hinoon siya musimba. Nahikalimot na siya sa Dios nga may nagpauswag sa iya. Gibawi sa Dios, o niya, gibalik siya. Muna ang full warning, gihatag sa Deuteronomy 8:11-14 nga atong gibasa kaganiha. Ingon siya diri, sa 11, mga igsoon, magmatngon ka aron dili ikaw mahikalimot kang Jehova nga imong Dios sa dili pagtuman sa iyang mga sugo og sa iyang mga tulumanon og sa iyang kabalauran nga ginasugo ko kanimo ning adlaw. Tingali unya nga kung ikaw makakaon og mabusog na, makatukod ikaw og matahom nga mga balay og makapuyo niini. Tanawa no? Tanan i-supply na sa Dios. Abundansya ang imong food supply, tanan gusto nimo naa. Makapalit na ka sa imong gustong gatas, makapalit na ka sa imong gustong pagkaon. Gwapo na kayo ay imong pagkinabuhi. Nya makatukod ka na og matahom nga balay. Nya makapuyo ka na niini. Uy, gwapo kayo na imong balay. Og kung imong panon sa mga baka, imong panon sa karnero, imong business buot pasabot. Mudaghan, imong salapi, imong bulawan, mudaghan. Ay imong kwarta, mudaghan. Ay imong bulawan, salapi, mudaghan. Insya magmatngon ka unya, ang imong kasing-kasing magmapaytason og mahikalimot ka sa imong Dios nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Unsay atong buhaton igsoon sa diyang pauswagon ta sa Dios? Ang verse 18 may atong buhaton. 8:18 Deuteronomy. Apan hinumdumi si Jehova nga imong Dios. Kay siya may naghatag kanimo sa gahom sa pagbaton sa mga bahandi. Aron malig-on niya ang iyang tugon nga gipanumpa niya sa imong amahan ingon ni ining adlaw. Hinumduman mo kanunay ang Diyos. Whatever blessings you receive from God, material, financial, physical blessings that you receive from God, you must remember that it is the Lord God who gave you the power to get wealth. Praise God. Hallelujah. So bantayan nato nga di ta magmapaytason, dili ta mahikalimot sa Dios. Ikatulo, sa example sa mga anak niya nga di niya masaligan, mao nang gipugnan niya ang iyang mga panalangin nga pinansyal. God's children who as soon as they prosper or financially able easily transfer their love from God to His money. We read in 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves with many sorrows. Mga anak sa Diyos, kasadyang iyan ang pauswagon o pauswagon sa financial, dali-dali ilang ibalhin ang ilang gugma sa Diyos nga may nagahatag ngadto sa kwarta nga iyang gihatag. Yung mga anak ng Diyos na pagka kanyang pinagpala sa mga financial at material, ay madali nilang maiilipat yung pag-ibig nila sa Diyos na siyang nagbigay papunta sa pera ng Diyos na kanyang ibinigay. Now, the example of this is Luke chapter 15, 11 to 24. This is the story of the prodigal son. And this is the best illustration that we can give you here. The younger son asked from his father the portion of goods that was due him. And when he had gathered all together, he took his journey into a far country, away from home and away from his father. This son, no doubt, transferred his love from his father to his father's money. There, the Bible says, he wasted all of his substance by means of a riotous living. Here is the evidence that he could not be trusted with money. So it is with many Christians today. Mga kaigsunan, nakita nato rin, no? Ang example sa mga taong dali mo balhin sa ilang gugma sa Diyos, paingon sa kwarta sa Diyos, sama nining prodigal son. Kini, example nga gwapo kaayo, kay na-transfer na yung gugma nga to sa kabtangan sa iyang amahan. Wala na sa amahan, tuwan na sa bahandi sa iyang amahan. Ingon siya, ihatag sa kuha, ang bahin nako, kuhaw nako,
Nya gigasto niya sa iyang kagustuhan, gigasto niya dito sa kahilayan, sa kasalanan, ang tanang bahandi sa iyang amahan. Daghang kayong mga Kristiyano ngayon karon, mga lagad sila igsoon, pagkatapos panalanginan sa Dios, pagkatapos ilang kuhaon tong ilang i-claim ang ilang bahin sa Dios, kuhaon nila na, tapos gastuhon sa pagpakasala, mabackslide, di na makita pag-usab tungod sa panalangin ng ilang nadawat. Maunig so na ikatulo nga klase sa mga anak nga diin pugnan sa Dios ang iyang panalangin. Ikaw karon ingon nga anak sa Dios, ang imo ra bang gitinguha ang panalangin gikan sa imong amahan? O ang gugma nimo nagpabilin nga naa sa iya? Lord, bisan sa imong ihatag sa kuwa, unahon tagyud ka. Ikaw gyud ang akong gihigugma. Ikaw may akong simbahon, ikaw may akong paghigugmaon. Praise God. Ay kaupat nga klaseng anak where God withholds His financial blessings are the children of God who ask money from God so they can have something to spend for evil things, selfish, and other sensual, worldly pleasures. Ang ikaupat nga klase, may mga anak sa Diyos, nga mangayog pera sa Diyos, mangayog kwarta sa Diyos, aron ilaning ikagasto sa mga butang dautan, ilaning ikagasto sa mga butang dinalo, ilaning ikagasto sa mga butang kalibutanon. Nagaingon na James chapter 4, verse 2 and 3, you lust and have not, you kill and desire to have and cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because you ask not. You ask and receive not, because you ask amiss, that means evilly, that you may consume it upon your own lusts. That means evil purposes, sensual pleasures. Ang prodigal son dinhi, sa gugma sa kwarta sa iyang amahan, gibyaan niya iyang amahan. Gibyaan niya ang panimalay sa iyang amahan. Simbolo ni sa Diyos. Ang balay sa amahan, mao niyang simbahan. Gibyaan niya ang Diyos, gibyaan niyang simbahan. He went into a far country. A far country here is the meaning of iniquity and sin with the devil. And then there wasted his substance with riotous living. Pagkatapos dito, gigasto ang tanang kabtangan sa iyang amahan, pinagi sa kahilayan, maybe wine, women, and songs, until he was penniless. Christians like him cannot be trusted with money. Their desires are evil and selfish. So, mao niyang upat kaklaseng mga anak nga diin gina-withhold sa Dios ang iyang financial nga pagpanalangin. So, in all this, God must be saying, it is better that my children have just enough for their needs than to have more and prosper and become proud. And they forget the Lord their God. And they cease to love me, but love my money instead. And then use my money for their selfish, evil, sensual desires. God may be saying, maybe someday, when they grow and mature in their Christian lives, they can be trusted with my material riches. So sa atong makita sa unahuna sa Dios, nagapangatarungan tingali ang Ginoo sa unahuna ug nagaingon, tingali mas may sa akong mga anak nga ang akong ihatag igo-igo ra sa ilang pagpanginahanglan. Kay sa tagaan nako sila nga magmauswagon gyud sila kaayo sa ilang financial, pagkatapos number 1, magmapaytason sila. Ikaduha, makalimot sila sa kuwa. Ikatulo, higugmaon na nilang kwarta. Ikaupat, gastuhon nila ni sa dili maayo. So, ako natingali silang panalanginan ug daghan na sa diha nga magmature na sila. Makamatngon na sila unya gastuhon nila ang akong mga bahandi sa tanang kaayuhan nga ako ang ilang nakita. Dinhi sa Luke chapter 5, verses 4 to 6, we read of an incident when Peter and the other disciples went fishing. Because they were fishermen, that was their occupation. The Bible says that they toiled all night and they caught nothing.
when Jesus was through teaching the people, He approached His dejected, tired, and hungry disciples. And knowing their problem, of course, He said unto Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a draught." That was the Lord Jesus Christ speaking. God's word or instruction was given. Did Simon take the Lord at His word? Yes, he surely did. And Simon answering and said unto Him, "Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at Thy word, I will let down the net." Tiyaw mo na mga igsoon. Nangisda sila sa kagabi o sa kadlaw, wagin sila ikuha. Anyang ginawa pagkawaman niya tudlo sa mga katawhan, minduol siya nga to sa mga disciples. Niya nakita niya sila, hago, kapoy, way kuha, way tulog. Niya ingon niya kang Peter, pagpalaod Pedro, niya itaktak ang imong pukot. Igsoon nangatarungan si Pedro, ingon si Ginoo, nangisda nami diri sa kadlaw sa kagabi wa mi kuha. Abi niyo sa ibut pasabot niya ato. Ingon siya sa iyang pagpangatarungan nga tawhanon, "Lord, unsa man ang but pasabot nga mangisda mi nga dinhi naman mi nang isda, di na naman taktak sa among pukot, wa mi kuha bisan unsaon." Ingon siya, "Maura man, kung amoy taktak karon maura man." Pero ingon siya, "Kay gisulti man nimo among tumanong." Gihatag sa Ginoong instructions. Ang instructions niya gihatag niya. Ingon siya, "Mo palaod ka Pedro, pagabot didto itaktak ang imong pukot." Mao naman na ilang gibuhat kadaghan ng panahon. Wa sila kakuha. Pero ingon siya, "Kay gisulti man nimo, instruction man nimo, nevertheless at Thy word, I will let down the net." So gituman niyang instructions ni Jesus Christ, gitaktak niya ang pulo ng pukot, mao niyang ginatawag pagtuo nga nay binuhatan. Unya unsay resulta? Sa diyang ilalaning nahimo, igsoon pagbutad nila sa pukot, they enclosed a great multitude of fishes and their net break. 153 kagagmayng barilis ang nakuha nila Pedro, nga tungod ni ana ang ilang pukot nangagisi na. Nanawag pa sila sa ilang mga silingan nga mga mangingisda kay magpatabang tungod sa kadaghan nila og kuha. Amen. Karon daghan na kayo og mga isda. Unya ang buot pasabot sa daghang isda, daghang kwarta og daghang pagkaon. Ibaligya nila to, daghang silang kwarta, daghang pagkaon. Ngano man, tungod sa ilang pagtuo sa Dios, they took God at His word. They had faith. That means taking God at His word. That means following every instruction that He gave in His word. Kamo ba tanan doon ay pagtuo sa iya? Ang tanan doon ay pagtuo sa iya, mo nagatuman sa iyang pulong, instructions for instructions. Every instructions in the Word of God, wala gyud ta mo divert diha. Bisan sa isulti sa atong silingan, bisan sa isulti sa atong circumstansya, wa gyud ta mo palayo diha, mao gyud na atong gituman. That is faith. Mao lang in Mark 11:22-24, we read, "And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever ye saith. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them." Sa ibot pasabot niya diri sa Mark 11:22-24, kung kinsa sa inyo doon ay pagtuo, makayingon kaning bukira balhin sa dagat o giyang buhaton yung pulong. Kung sa ibot pasabot sa ginawa na, bisan unsa ka imposible sa imong kahimtang, tuuhi ang Dios. Ang iyang pulong, tuuhi. Kaya ang imong sirkumstansya mo baligtad na tanan. Amen. Bisan unsa ka imposible, bisan murag unsa ka lisod, tuuhi lang, tuma na lang ang iyang pulong.
Makita ni mo igsoon, ang imong sirkumstansya mo baligtad na tanan. Mahitabo tanan ang imong ipangayo. Everybody say praise the Lord. Tanawan ninyo igsoon, sa diyan nakakuha sila og katong milagroso nga daghan kayong mga isda. Sa diyang nakuha na ni sa mga disciples, niya igsoon gibutad na nila ilang mga pukot, nangasira na, nangaguba na. Tawag nila ilang mga partners, niya gipambutang pod sila sa ilang mga bangka, daghan lang yapon. O sa kangunahuna sa mga disciples ato. Ay hunahuna nila, yung siguro sila nga, napuno na og isda, ang hunahuna ni Pedro, isda. Puro na lang isda ang nasa hunahuna. Food, feast, money. Panalangin ni, dagang panalangin. Sa diya siguro nga nakita na nila igsoon ang dagang kaing isda, dagang pagkaon ni, dagang kwarta ni. Base nahikalimot na sila sa Ginoo, no? Nga mao'y naghatag-ato tanan sa ila because of God's instructions. They must have forgotten the Lord, the giver of those blessings. And they must have forgotten to thank Him for it. And what happened? And the Bible says, so they began to sink. It seems they were going to lose all. But when Peter saw it, he fell down at Jesus' feet, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. This confession and humility generated mercy from Jesus, who saved Peter and the other disciples and their ships and the fishes from getting lost into the sea. Iyaw mo na igsoon? Nabisi na sila sa dagang panalangin. Parte, nabisi na. Isda, pagkaon, kwarta. Nalimtan nilang Ginoo, bisan magpasalamat sa Ginoo, nakalimot na sila. O sa diyang, hapit na sila, may kalimot sa kadagang isda. Abi ninyo ilang bangka igsoon? Naghinay-hinay, nagkalunod. Sa diyang naghinay-hinay, nagkalunod, ang ilan na punguna-una, napuno na po. Uy, mawa naman kaani. Mubalik, mangkanis dagat, mawa na po sa mua. Dito pa sila ni hangad sa Ginoo, mingon. Si Pedro sa Ginoo, Ginoo, tao kong makasasala, palayo sa kuwa. Kung sa ibot pasabot ni Pedro, naulaw siya sa iyang kaugalingon. Ginoo, dili ko takos. Kay pagkakita na ako sa panalangin, naikalimot naman ko sa imuha. O sa diyang mawala ay na pod, dito pa ko nakakita na pod sa imuha. Ingon siya, di ko takos, Ginoo, palayo sa kuwa. Naulaw na siya sa iyang kaugalingon. Na-humble na siya sa iyang kaugalingon. Amen. Onya sa diha nga sila nakaabot na sa baybayon. Ingon ang kasulatan, wa pa matapos diha. Sa diha nakaabot na sila sa baybayon, o sa ilang ibuhat, the Bible says that they forsook all and followed Him. Kita na ninyo igsoon? Pag-abot nila sa baybayon, pagsangkog yun sa ilang mga bangka dito, ang tanang bangka, pati mga isda, gibiyaan nila! Nga misunod na sila sa Ginoo. Nga naman, they found the secret. Because of that experience, now they had seen it is the Lord who can give them all and who can take it all. And in this experience, money did not mean anything to them now, as long as they had the Lord. They had learned their lessons the hard way. Katong naitabo dito, puro to leksyon nga gihatag sa Dios sa ilaha. Mao to nga pagtunggo nila gibiyaan ng latanan, wa nay bali ang kwarta sa ilaron, wa nay bali ang isda sa ilaron. Unsang lesson nga natun-an nila dito? Basta kay naalang ang Ginoo. Ingon ang kasulatan nga gibiyaan nila tanan ang ilang bangka ang mga isda, mingsunod sila sa Ginoo. Unsay leksyon nga natun-an nila? Bahalag wala na tanan sa ila basta naalang ang Ginoo sa ila. Mao to'y leksyon. Nga naman nakita nila, kay ang Ginoo di ay, basta na ang Ginoo sa imo, ang tanang isda na sa imuha. Basta na ang Ginoo sa imuha, ang tanang panalangin naa sa imuha. Mao na ang mga Kristohanon, kinahanglan magbaton tag pagtuo sa buhay nga Dios. Pagka may pagtuta siya, kauban nato siya. Ginatuman nato instruction siya, kauban nato siya. Gano'ng kinalang magbatong tagpagto sa iya? Because Hebrews chapter 11 verse 6 says,
For without faith, it is impossible to please Him. Romans 14:23, for whatsoever is not of faith is sin. Nag-iingon ng 11:6 sa Hebrews, kung walay pagtuo, dili ta makapaymot sa Dios. Roma 14:23, ang bisan usang butang nga dili iya sa pagtuo, sala. Mao nang kinahanglan mo tuo ta sa iya. Mutuo ta, amot pasabot, mutuman ta sa tanang instructions nga gihatag niya sa iyang mga pulong. Praise God. Nga naman igsoon, akinala natin pagtuo sa iya. Aron makapaymot ta, aron di ta makasala. Og sa diha nga maingpit ang atong pagtuo sa iya, makaplagan nato nga ang tanan diayng blessings madawat nato pinaagi sa pagtuo. What is faith? Faith is taking God at His word. God's promises are true. The devil is a liar, men are liars, circumstances are liars, but the word of God is true. God, who cannot lie, promised that God's children must believe and act on His promises. Ang Diyos, ang taning sulti tinuod, nga naman, ang Diyos di makapamakak. Dili baka ako ng Diyos. That's why when you begin to doubt His word, you are insulting God. Di ka makapaymot, basta kay wakay pagtuo. Eh kung wakay pagtuo, nagduwa-duwa ka. Pagka nagduwa-duwa ka, ginahimo nimo baka ako ng Diyos. Mao na ang Diyos di mahimot nimo. When you begin to doubt His word, you are making Him a liar. Mao nang ay trouble na ka. You begin your trouble by doubting Him. Do not ever doubt God, because God is not a liar. Di gyud siya makapamakak. Bisan sa iyang gisaad sa iyang mga kanakan, kining mga saara iyang pagabuhaton, ang atong buhaton tuuhan, ug unya atong buhaton ang iyang mga saad. Now, God cannot lie. God who cannot lie promised, and God's children must believe and act on His promises. This is very true in all phases of life, both spiritual, physical, and financial. Relating God's word to financial prosperity, Christians must do just as God says. Here are some of God's precious promises. Gusto ba ninyo makita ang mga precious promises sa Diyos? Mga gisulti niya sa iyang kasulatan ng atong tuuhan. Ang pagpanalangin nagagikan pinagis pagtuo. Acts chapter 20:35. Paul told the elders of the Ephesian church to remember the words of the Lord Jesus when He said, it is more blessed to give than to receive. Yes, according to our Lord, there are more blessings in giving than in receiving. But sad to say, man's concept is, it is more blessed to receive than to give. That rich blessings are results of giving, this fact man does not readily understand. As the saying goes, if you want to get, give. Sa isulti sa Diyos sa Acts 20:35, si Jesus Christ may nagsulti, it is more blessed to give than to receive. Mauna kining simbahana, bisan sa ipangayon sa Diyos, wala gyud ihikaw sa Ginoo. That's the blessing through faith and the blessing through giving. Wala ta pirmi na ngayo kundi pirmi kita mao hatag. Ginasuportahan nato ang bulaton sa lain-lain dapit nga dili na makaya igsoon. Og kita wa mangayog suportar. Kita pirmi ang nagahatag. Mo nang gipanalanginan sa Dios ug gihimong central church ning atong simbahan sa Davao. Proverbs 11:24-25. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Sa isulti diya mga ison, aduna kuno'y nagasabuag, pero nagapadaghan. Adunay nagapugong, apan nagapaingon sa kapobrehon. Ang kalag nga manggihatagon, pagapatambukon. Ang nagabisibis, pagabisibisan usab siya sa iyang kaugalingon. Kining tanan instructions gikan sa Word of God. Adunay magsigig hatag, pero nagapadagaya. Adunay sigig pugong, nagpaingon sa kapobrehon. Mao gyapon na konektado sa law, sa paghatag, sa pagtanom, sa pag-ani, sa pagpugas o sa pagharvest. So,
Mao ni ang mga hinungdan kung ano ang Dios nagapaibalo sa tuwa sa iyang mga kabubuton. Gusto niya mga igsoon akitang tanan magadawat sa iyang panalangin. Og kining tanang panalangin niya karon nga i-claim nato pinaagi sa pagtuo. Unsang pagtuo? Pagtuman sa instructions sa pulong sa Dios. Og ang uban dinhi nga may example nga akong yatag, mga verses nga akong yatag sa ulahi, mao ni examples of blessings by faith. Blessings through faith. O kini atong pagatumanon, ato kining isaulo, ato kining gunitan, sigurado na lang nga ang Diyos magabuhat sa iyang gisaad. Kay ang Diyos dili bakakon. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.